Hi everyone, welcome to my video. And for today's video, we will be making a tinola. So the ingredients are papaya or sayote, then dahon ng sili or malunggay, manok, then bawang, sibuyas, luya, tapos kaunting mantika, tapos salt and pepper to taste. Depende sa kung paano nyo yan niluluto or sa depende sa kung ano pa pampalasa gusto nyo lagay. Pwede din naman kayo maglagay ng chicken cubes, pwede din ng mga seasoning na nabibili sa tindahan. So, a gentle reminder lang, pag magbabalat ng papaya, tanggalin po muna ang dagta kasi ang nangyari sa akin, hindi ko tinanggal yung dagta. Ayun, nangati ang kamay ko nung dumikit sa balat ko yung dagta. So, yun lang. Para sa akin na naman yun. So, kung kayo sanay na, okay, go. So, tatanggalin natin yung nasa gitna mamaya. Lilinisin natin yan. Ayan. So, pagtanggal niya, huwag masyadong makapala para hindi naman natin makaskas yung mismo loob ng papaya. So, after niya, hihiwain na natin siya sa gitna. Then, slice lang. So, kaya ako ito niluluto ngayon kasi nag-crave na ako nito nung nakaraan pa. As in, gustong ko siyang lutuin. Wala lang akong time. So, ngayon, nagkaroon ako ng time. Ayan, bumili ako ng ingredients. Then, yes, kahit mainit, gustong ko yung tinola. Ewan ko ba? Ganun ba tayong mga Pinoy? Yung tipong kahit mainit, iinom ka ng kape. Ako bawal ako ng kape. So, wait, magsabaw na lang ako. Kasi iba naman na nakakatawa is mainit na pero kumakain pa rin sila ng bilo-bilo. Alam mo yun, yung gusto mong pagpawisan ka gusto. Ewan ko ba? So, after nyan, himahimayin na natin tong dahon ng sili. So, kami, usually ang ginagamit namin is dahon ng sili. Kayo ba, anong ginagamit nyo? Dahon ng malunggay or dahon ng sili? Although pares lang naman sila mabilis mapanis. Ewan ko, sa amin lang ba to? Yung tinola namin ang bilis mapanis. Kasi niluto ko to, siguro hapon na. Then kinabukasan, panis na. Nasayang yung iba. Kasi hindi namin siya totally naubos. Hindi naman Pero ang dami na sayang sa sobrang init ng panahon. Ang bilis na papanis ng mga pagkain. Minsan naman yung sinasaing namin, panis na. Hindi pang mahal-mahal na nang bilhin tapos ang bilis nila mapanis. Kaya as much as possible guys, kung magluluto kayo, yung tama lang sa araw na yun para hindi siya ganun kapapanis or masayang kapag napanis. And if may ref kayo, yun, lagay nyo sa ref nyo. Kasi wala kami ref kaya yan napapanis. Before meron, kaso ngayon wala na. So, base tayo sa ngayon. So, ayan, napanis nga. Kaya, grabe yung panghihinayang ko dun kasi ang dami talaga ng, hindi naman sobrang dami. Siguro may mga 6-7 manok pa, tapos yung gulay, tapos isabaw. Uy guys, marami na yun. Ang sa mahal ng bilihin ngayon. Grabe. Iiyak ka talaga pag nakita mo yung pagkain na napapanis. Kasi, hindi pong hirap na nga maghanap ng trabaho, hirap na nga kumita yung mga tao, tapos mapapanisan pa tayo ng pagkain. Yun yung hirap. Kaya ngayon, pag nagsasaing ako, yung tama lang. Kung may matitira man, at least yung tira siguro mga 1 kutsara, although marami na yun. At least, hindi siya super dami na nasasayang kapag napapanis. Kasi nga, sa mga taong walang rep, diba? Mahirap naman itabi yun. Saan mo itatabi? Sabihin nyo nga sa akin kung saan pwede itabi yun kung wala kang rep. Para hindi napapanis. Kasi grabe talaga panghihinayang namin. Ito yung mapapanisan kami ng pagkain. So guys, sa sobrang init ng panahon ngayon, inom-inom tayo ng tubig ha. Drink plenty of water kasi mainit. Iba tapos, grabe yung heat index natin. Palala ng palala. Basta yan. As you can see, nagluluto na ako using induction. This is my first time cooking using induction. And tinuro sa amin na dapat pag maglalagay daw ng pan, may mantika na daw agad para daw hindi nasusunog yung mismong pan. So, ayan. After ko igisa yung bawang sibuyas, isusunod ko yung manok. Ugasan muna natin yung manok, linisan.
Tapos, tsaka natin siya ilagay. Ayan. Tapos, antayin lang natin ito pagmantikain. Sa mga hindi na naman marunong magluto, antayin na natin pagmantikain. Actually, guys, minsan nga dinediretso ko na lang kapag bawal ako sa mantika. Kasi may times na pag mataas yung acid reflux ko, ang ginagawa namin, nilalaga na lang namin siya. Wala nang mantika. So, ayan, kapag nagmantika na siya, syempre after that, pwede mo na siyang lagyan ng sabaw. Sabaw-sabawan mo na siya. So, ang seasonings lang na ginagamit ko dito is salt and pepper, then patis. At dahil wala kaming patis ngayon, at wala kaming pepper, yung food seasoning lang na nabibili sa tindahan yung nilagay ko. Any kind of seasoning naman pwede. So, ayan. Tapos, papakuluan lang natin siya. Ayan nga pala yung hindi ko na kanina gisa kasi nasama sa gisa. So, ayan. Nilagay ko na siya. Sa pagkakulo niyan, ilalagay na natin yung gulay. Yung papaya muna or yung sayote muna ang ilagay. Kasi mabilis na naman maluto yung mga dahon-dahon. So, ayan. So, titimplahan ko na siya. Yan yung pampalasa. Wala kasi kami patis. Pero masarap yung patis pampalasa. Instead of gagamit kayo ng mga preservatives, mas healthy siya. Pero wag naman yung sobrang dami, yung sobrang alat na hindi na makakain. Kasi yung pag ganun magluto eh. Pero syempre, depende kasi kung mataas yung salt tolerance nyo. Talaga maalat yun kasi hindi nila masyado matitikman yung alat. So, ayan, kapag naluto na po yung papaya or sayote, lagay na natin yung mga dahon-dahon natin. Dahon ng malunggay or dahon ng sili. Then, patayin na natin siya. Tapos, hayaan na lang siya maluto sa init ng ulam. So, pwede na siya i-serve ng hot. So, yan lang. Bye!